Hi everyone! Good afternoon. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, sino kaya sa kanila ang kukuha ng corona? Kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Cosmo tayo ngayon. Nako, eto na nga. Papunta na tayo sa exciting moment ng Miss Cosmo kasi malapit na rin maganap ang kanilang preliminary competition. So sa ngayon, nandirito sila ngayon at tuloy-tuloy pa rin ang bakbakan. Pero kasi ang galing lang kasi ang ating pambato ay nangunguna na sa botohan kung saan nakakuha na ng 4 million votes ang ating pambato na si Chelsea Fernandez. Take note guys ha, 4 million votes. And then, ayun. So, syempre excited ako dahil ay nako, grabe. Ang galing naman dito ng ating pambato na si Chelsea Fernandez sa suporta syempre ng Sultan Kudarat. So ang tanong, si Chelsea kaya ang manalo mamasam ng bagong Miss Cosmo? To be honest, deserve ni Chelsea manalo dito. Sa suporta, hindi lang naman kasi suporta ang nakikita natin kay Chelsea. Either yung galing niya talaga nandoon, di ba? At wow! So sabing gano'n, ang urado daw ay si Paula Sugar. Anong chika ko dito? Magaling yan. Kasi di ba nakikita naman natin si Paula na talagang iniisa-isa niya ang category ng bawat pageant at talagang tinitignan niya yung profile. So kung magpapakitang gilas si Chelsea talaga kay Miss Paula, mananalo tayo dyan. But feeling ko naman, magaling si Paula kung paano niya may explain or paano niya madidepend ang sarili niya. Kasi parang feeling ko kaya nanalo si Indonesia ay magaling kumuda si Indonesia, lalo na yung nandoon sa closed door interview. Ang galing ni Indonesia talaga makipagbakbakan sa alam mo yon, doon sa closed door ng Miss Cosmo, sabi nila. So doon naman na parang hindi maidepend ni Atisa na maigi yung sarili niya kasi nga 'di ba during that time ay naka-wheelchair siya. Diyos ko Lord, parang alam mo kasi yung feeling na may masakit sa paa mo. Ay nako, hindi biro 'yan. So siguro ayun din isa sa mga nagpa-demerit noon kay Atisa manalo kasi parang paano niya nga naman mailalaban yung laban niya. So ngayon si Chelsea parang feeling ko palaban to eh. So, malaki yung kumpiyansa ko kay Chelsea na magugustuhan siya ng hurado. So, si Harnash magbabalik din bilang judges, di ba? So, good luck. Pero hindi na magbabalik si Miss Vietnam nung yung nakaraan taon na nagalit yung mga tao, di ba? So wala nang yata siya diyan. So hindi ko alam, naririnig ko Catriona Gray magiging hurado din daw dito sa Miss Cosmo. Parang feeling ko medyo kay Catriona parang 50-50 ako dyan. Hindi ko alam kung tatanggapin ni Catriona. May naririnig ako, ini-invite daw talaga nila si Catriona na maging part ng Miss Cosmo, judges, or host. Hindi ko alam. Pero ayun yung naririnig ko. But kung tatanggapin to ni Catriona, masisira na yung kanyang relationship dito sa Miss Universe ng tuluyan. Yung kumbaga parang wala na, hindi na siya may imbitahan dyan. Kung ang organization ay eto nga sila Kun-an, di ba? Kasi alam naman natin na medyo may personal na galit sila Kun-an dyan sa Miss Cosmo. Gawa nga ni Paula Sugar. Ayun yung nakikita ko na parang feeling ko kaya ayaw ni Kun-an sa Miss Cosmo because of Paula Sugar. Yung ganon. Pero yun doon naman sa organization mismo, parang feeling ko hindi naman galit si Kun-an. Ganon. So, parang nag-aagawan na sila ng kung sino yung sa akin, kung sino yung sa inyo, yung mga tipong ganito. Tingnan mo si Harnash, ikalawang taon niya na yan dyan. At ganon din tong si Paula Sugar. So, ibig sabihin, magiging consistent na sila dyan na iniimbitahan. So, syempre, pampaingay din ng pageant. By the way, so,
I'm so excited kung ano ang kahihinatnan ng pambato natin na si Chelsea Fernandez, and then looking forward ako. Sino nga ba ang malakas na kalaban ni Chelsea? To be honest, si Brazil ang nakikita ko. Si Brazil kasi very consistent sa kanilang mga eksena. And then bukod doon kay Brazil, nakikita ko din ay si Mexico. Si Mexico din, maganda din si Mexico, iba din ang orahan. Pero sabi ko nga, pag si Paula Sugar ang hurado, iniisa-isa nila yung profile ng candidates and tinitingnan nila kung ano ang meron. And then, ayun. So, tingnan natin kung papasa nga ba sila sa panlasa ni Paula Sugar. And performance, of course, napaka-importante ng performance. Kung performance naman ang pag-uusapan, wala naman tayong pag-uusapan doon kasi magaling talagang mag-perform itong si Chelsea Fernandez. Aminin natin, talagang performance ang pag-uusapan. Palong-palo. Siyempre, binibini queen yan. So, alam niya kung paano mag-perform ng bonggang-bongga sa entablado. Ganon. And let's see kung ano ang mangyayari, kung ano ang magiging desisyon ng hurado at kailan ba ang preliminary competition. Hindi ko alam, pero malapit na this week kasi ang kanilang coronation ay magaganap sa December 20. So, ilang araw na lang. So, next week, isang buong linggo pa. So, parang feeling ko, buong linggo, ayun, doon yung pageant nila. So, abangan natin yan. Malapit na, di ba? Pero ito ang mas malapit na. So, sobrang excited din ako dahil syempre, bukas na, take note, magaganap naman ang coronation ng syempre, ng Miss Charm. So, ito na. Kamusta naman ang ating pambato na si Cyril Payumo? So, nairaos na ni Cyril yung preliminary competition, closed door interview, swimsuit, national costume, at saka evening gown. So, lahat-lahat ng ipinakita niya dyan ay talaga namang masasabi natin na winner, may laban ang ating pambato at talagang masasabi ko din na sobrang galing ng ipinakmalas ni Cyril Payumo sa competition na to. Dito naman sa Miss Cosmo, marami palang mga candidates na talagang magaganda din at may charm. Isa na nga dyan, syempre, si Colombia. Iba din yung datingan ni Colombia. Talagang pak, magaling. Netherlands. Ay nako, si Netherlands, isa din siya sa mga magagandang candidates dito sa Miss Charm. At hindi lang yan. Gusto ko din si Australia. Maganda din ang Australia. At syempre si Venezuela. Ayan, si Venezuela. Si Venezuela yung isa sa mga matindi talaga na nakikita ko. Ay nako, mukhang ito ang matinding kalaban ni Miss Philippines Cyril Payumo dito sa competition na to. Pero nandoon ako sa part na kaya yan ni Cyril, di ba? Si Venezuela, isa din yan sa mga nakikita ko. Venezuela, Colombia, Mexico, Brazil. Ayan, mga Latin no? Iba talaga yung atake nila. Sa Asia naman, syempre, dyan si Laos, si Thailand. Oo, iba din si Laos sa kasi Thailand. And then, mag-expect tayo na papasok nila dyan si Vietnam. Diyos ko naman, taon-taon na lang pag ginagawa yung pageant dyan, ay laging pasok sa banga o sa panlasan ng mga hurado ang pambato ng Vietnam. Oo, hindi po nawawala yan sa eksena. Lagi yung pasok sa banga. Di ba? Diyos ko, yung pa. So, ayan. And then, of course, Philippines. So, I hope na maka-top 5 si Cyril. So, pag naka-top 5 si Cyril, kaya niya na yung ipanalo. But, ako, para sa akin, Cyril Payumo, possible talaga na manalo ngayon. Actually nga, mas may tiwala pa ako sa Miss Charm more than sa Miss Cosmo. Sa totoo lang. Ayun yung akin ha. Mas gusto ko yung Miss Charm. Kasi sa Miss Charm kasi, transparent talaga sila. Sa Miss Cosmo, hindi ko alam. Pero, sige lang. But nandoon ako sa, mas gusto ko ang Miss Charm. So, yun. Kayo ba? Si Thailand, isa sa mga parang feeling ko, pag nawala si Philippines, si Thailand ang papalit. Pag nawala si Thailand, si Philippines ang kapalit. Parang isa sa kanila talaga ang pwedeng makarating sa dulo ng competition. But tignan natin. So, silang dalawa yung magkatunggali dyan eh.
Tapos, ang kalaban nila, ayan, yung mga Latina. Sa Europe naman, wala naman masyadong maliban kay Netherlands lang, di ba? So, parang feeling ko, pwede din si Netherlands manalo. Maganda din naman kasi. So, yon. At saka, punta naman tayo dito sa Mr. Friendship. So, ang Mr. Friendship naman, ang kanilang coronation ay magaganap this coming Sunday, December 14, after ng Miss Charm, 2 days before, ayan na, Friendship, then after Friendship, Cosmo na. So, Friendship, maganda din yung mga atake ng mga candidates dito, at is malakas nga dito ay si Mr. Thailand, isa sa mga nakikita nating malakas dahil grabe din talaga yung engagement ni Thailand at yung performance niya. Sobrang, si GK talagang pumapalo. At hindi lang yan. Si si Mr. Myanmar. Iba din yung charm ni Mr. Myanmar. Malakas din yung datingan, di ba? Kung iisipin mo, talagang palaban din. At sexy din, maalindog din. And then, ang nakikita ko din si Mr. Philippines. Gusto ko manalo si Kurt. I hope na sana siya ang manalo. Pero sabi ko nga medyo parang siguro top 5 ayun papasok or andiyan sa mga pwedeng pwedeng maging first runner-up, second runner-up, or title. So, yung tatlong yun, pwede niyang maging pwesto. Pero parang feeling ko, kung pag-uusapan second runner-up, first runner-up, or title, malakas si Philippines dyan sa tatlong category na yan. Kasi wala naman akong nakikitang iba, maliban lang kay Mr. Philippines at saka kay Mr. Myanmar. Saka si Thailand pala, si Thailand and Myanmar. So, sila yung malakas. Pero, possible din na si Mexico. Pero si Mexico parang feeling ko kulang sa kumpiyansa. So, yun naman yung tingin ko. But, tignan natin. So, basta sabi ng ganun, laban lang. Malay naman ninyo, makuha nila yung title. Diba? So, yun. I'm so happy and so I'm so excited. And let's see kung ano ang mangyayari dito sa competition ng Mr. Friendship. Ayan. Silang tatlo ang dapat nyong abangan mula bukas hanggang sa susunod na linggo. And of course, ngayon pa lang, i-congratulate na natin ang ating mga pambato. Diba? So, I hope na sana nalo sila ng bonggang-bongga. So, sino kaya mag-uuwi ng corona sa kanila? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updates syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.